Good day guys! For today's vlog, na lang yung scooter. Lance 150, mas affordable to, mas siksik sa features. Kaya tutok lang kayo dahil i-check na nga natin yung kanyang specs, features, and also the price. Let's start guys sa kanyang color variant. May 2 available colors para sa motor natin. Merong glossy white at itong binablog natin na matte black. Dito nga tayo mag-start sa kanyang gulong. May size to na 180 by 14. At ang ginamit na brand dito ni Skygo is Yuansing. Actually, dun sa kanyang tire size ay parehas lang dun sa kanyang kamuka. Ito na rin ay tubeless kaya maganda na rin to pang long ride. Dito naman tayo sa kanyang braking system. May disc to na 3.5 at nakita ko dito maganda yung kanyang disc kasi unique yung design. Madami ng butas dito. It serves as a cooling system at the same time tagatanggal ng mga naiipong debris dito sa kanyang caliper. And speaking of caliper guys, meron tong 2-pot caliper na magandang gamitin lalo na sa mga sudden brakes. Napakakapit na yan. Paint job natin dito, matte black yung pagkaka-finish. Ang suspension naman natin dito, matte black din yung finish niya. Kung dito mo naman siya sa right side sisilipin, yung kanyang mugs design ay same lang dun sa kamukha niya. Check naman natin yung kanyang fender. Makikita natin dito ay same na same dun sa kanyang kamukha. At ang maganda naman dun ay kung masira o kaya kailangan mo nang magpalit ng fender mo ay marami nang available na katulad nito. Kasi meron nang naod ng unit na same yung design niya. Masisilip din natin yung kanyang extension ay medyo mababa lang din. Pero yung kanyang counterpart naman, medyo mataas din naman siya. So kung may tatalsik man, siguro minimalist lang yung tatama dun sa kanyang body frame. Isa pang napansin natin dito, meron ng extension na plastic dito. It serves as a guard sa kanyang telescopic port para kung sakaling may mga batuman na dito papunta ay makover ng plastic na to. Side fairings naman natin guys, isang nagustuhan ko dito ay yung kanyang highlight na dark gold dito sa kanyang side. Ito yung nag-stand out na pagkakaiba niya dun sa kanyang kamukha. Dito naman tayo pupwesto sa kanyang harap, mapapansin natin yung lahat ng angles niya, pati yung kanyang light positioning, daytime running light ay same dun sa kanyang kamukha, pati itong pinakaharap niya dito, maliban lang dun sa kanyang handlebar. Lahat ng ilaw niya dito ay LED na. Siyempre yung kanyang headlight ay naka-split type na rin yan. At kung aangat ka naman ay ito yung kanyang daytime running light. Ito, diretso to. Ayan. Hanggang dito sa kabila, exposed rin. Yung kanyang turning lights, lalo na dun sa mga kasalubong mo, kasi nandito na rin sa kanyang ibabaw. Dito na tayo sa kanyang handlebar. Makikita natin yung mga buttons na nilagay nila dito. Quality din. Maganda, hindi masakit sa kamay, hindi siya yung simpleng button. Mga buttons na makikita natin dito, syempre meron na rin siyang passing light, which is very good para makatch mo yung attention nung kasalubong mo. Nandito na rin yung kanyang dimmer or yung kanyang high and low beam. May busina rin siya dito. Andito rin yung kanyang turning lights button. Sa atin namang handle grip, may bar end to na bakal. Maganda ring may bakal na bar end yung ating mga motor kasi kapag semplang ka, ito yung pinakaunang tatama sa sahig. Check naman natin yung kanyang handle grip, which is okay naman, sakto lang din. Medyo maluwang na rin siya. Sa atin namang mga levers ay coated na rin to. Glossy na rin yung kulay niya. Other details naman dito sa kanyang harapan, ito may Skygo dito sa kanyang pinakataas. Dito tayo sa kanyang right side, makikita rin natin dito yung isang feature niya na napakaganda. Kasi meron na rin tong idling stop. O kay Skygo, tinatawag ito na STT or yung stop and start system. Iba pang makikita natin dito yung kanyang headlight option, yung kanyang daytime running light at yung kanyang headlight. Nandito na rin yung kanyang starting system which is push button only, wala siyang kickstart. Isa sa magandang part na nakita ko dito ay itong kanyang highlight dito na kulay gold dito sa kanyang meter panel. Mapapansin din natin dito, hindi na to push button, no? Ito ay touchpad na, which means hindi mo na kailangang diinan to kung magse-select ka dito sa kanyang meter panel. Itong kanyang meter panel ay fully digital na rin. Hindi pa to activated pero makikita natin dito yung kanyang turning lights indicator. Nandyan din yung ating tachometer, fuel gauge, high beam indicator, fuel warning light.
O ibig sabihin, yung kanyang reserve. Iilaw lang yan kung yung below 1.5 or 1 liter na lang yung natitirang gas mo. Meron din tayo ditong speedometer, water temperature. Dito rin yung kanyang odometer sa kanyang baba. Yung kanyang clock naman, nandito naman sa kanyang right side. Ito naman yung kabuong itsura ng kanyang handlebar. Napakaganda na rin, very futuristic. Ang ganda ng kanyang design. Dito naman tayo sa kanyang front compartment. Makikita natin dito meron din siya 2 front compartment, which is very okay kasi may mga maliliit kang items. Hindi mo na kailangang buksan yung iyong compartment. Pwede mo na siyang ilagay dito sa kanyang harapan. Itong kanyang bandang right na front compartment, meron na ring takip. Ibig sabihin, kung nagpapatakbo ka man na umuulan ay safe pa rin yung gamit mo dyan sa kanyang loob. Lalo na't nandito nakalagay yung kanyang USB type na charging port. Okay na rin to sa mga delivery rider at okay na rin pang long ride kasi hindi ka na mag-worry dun sa mga gamit mo kung malulubat. Meron ka ng charging station. Napapansin din natin dito, meron na rin siyang butas doon. Kung sakaling may pumasok man na tubig, ay dun lalabas. Dun sa kanyang lalim naman, ay malalim na rin to. Pwedeng-pwede yung mga tag 15 or tag 10 na mga bottled water. Dito naman tayo sa kanyang right side. Mapapansin din natin dito, isa sa sulit na feature ng motor na to ay itong kanyang ignition system. Nakakeyless na rin to. Meron na rin siyang separate button para sa kanyang seat. Ang nagustuhan ko pa dito sa kanyang ignition ay nakaseparate yung push button para sa kanyang seat. Bakit ko naman nasabi? Kasi kapag super centralized, ibig sabihin dito na lahat yung function niya. Kung nasira mo to ay mas malaki yung chance na hindi mo na magamit yung ibang function ng knob mo. At saka kung papalitan mo ay buo talaga, no? Kahit yung button lang nung seat, yung hindi gumagana. Ito naman yung itsura nung kanyang smart key system. Ayan, meron na rin tong alarm, answer back, at saka nandito na rin yung kanyang lock. Isang magandang feature nito ay disusi na rin to. Ibig sabihin, kung malobat man itong ating smart key, ay pwede mo pa rin siyang susian. Hindi nga lang siya masyadong halata, no? Maganda yung pagkakadesign niya. Subukan naman nating buksan yung kanyang seat. Nandito yung kanyang mechanical key. Insert mo lang dito yung kanyang mechanical key sa pinakagitna. Itatapat mo lang dun sa kanyang seat. Yan. Pipindutin mo yung button niya. Yan. Open na yung ating upuan. Bababa naman tayo dito sa kanyang gulay board. Makikita rin natin dito na may spacious na flat board na rin siya dyan. At kung aangat ka naman ng konti, meron din tayo dito makikita na utility hook. Napaka-useful niyan, lalo na kung handy lang naman yung nabili mo, sabit mo na lang dyan, ready to go ka na. Ito naman yung itsura ng ating flat board. Mapapansin din natin dito, may butas sa dyan nakalagay yung ating battery. Ito naman sa kanyang belly, ito yung may pinagkaiba ng very light lang. Kasi dun sa kanyang kamuka, dalawa yung kanyang air intake dito. Isa pang magandang feature nito ay meron na ring kill switch itong kanyang side stand na kung naka-open siyang ganyan ay hindi mag-on yung ating makina. Dagdag sa safety feature ni Lance 150. Ito naman kanyang side fairings, wala tayo ditong makikita na decals, kundi itong Lance 150. Napakalinis lang din tignan ng kanyang side profile. Ayan lang yung kanyang itsura. Kung naiintriga naman kayo sa kanyang size, ay halos same size lang din siya ng Click na 160mm lang yung pinagkaiba nila. Ito ay may dimension na 1940 by 690 by 1095. At yung kanyang ground clearance naman ay meron siyang 135mm. Kayang-kaya na rin yung mga simpleng humps at yung mga ibang minimal na rough road. Dito na nga tayo sa kanyang engine. Pag-usapan na natin yung kanyang engine type. Ito ay 4-stroke, single cylinder, single overhead cam. Medyo manipid pa lang to kasi naka 2 valves pa lang siya. Sa kanya namang maximum power may 9 kW at 8,500 RPM. Sa kanya namang max torque ay meron siyang 11.5 Nm at 5,500 RPM. May bubuga na rin yung kanyang makina. Dito naman tayo sa kanyang upuan. Mapapansin din natin na maganda na yung design ng kanyang foam dito kasi medyo elevated itong ating upuan para sa ating angkas. At nakaulma naman para sa driver yung kanyang upuan na nagdagdag ng comfort sa motor natin. Ito namang ating upuan ay naka-single tone lang to. Try naman nating buksan yung kanyang upuan kung anong makikita natin dito. Sa likod ng kanyang foam ay meron na rin tong tool organizer na which is okay paglalagyan mo ng tools o kaya pwede mong isabit dito o iipit yung mga mahalagang documents. Isa pang maganda dito, meron na rin siyang helmet hook
Nakulangan lang ako dun sa kanyang hydraulics. Walang pipigil sa pagbagsak ng upuan kung sakaling matabig. Isa naman sa sulit dito sa motor na to ay maluwang na rin yung kanyang compartment. Siguro nasa 20 liters na rin yung kaya nitong i-contain. Subukan natin yung isang helmet kung kakasya. Ito yung itsura ng ating full face dito. Pagsasara natin ay hindi kakasya. Siguro sa mga half face na maliliit na helmet, kasyang-kasya dito. Iba pang details sa kanyang compartment, dito mo na rin lalagyan ng coolant yung radiator mo. Nag-stand out dito sa motor na to na meron sa kanya ay napakalaki ng kanyang fuel tank. Meron tong 7 liters fuel tank capacity. Yung kanya namang fuel consumption according sa kanyang papel ay 2.7 liters per 100 kilometers. Or kung i-convert mo naman, nasa 37.4 kilometers per liter. Medyo mataas pero hindi pa kasi natin to natitest drive, no? Kung ilan talaga yung kanyang fuel consumption. Sa grab bar naman natin dito ay same lang ng design. Isa sa nagustuhan ko dito sa motor na to ay yung kanyang braking system dito sa likod. Ayan, naka-disc brake na rin to. Single pad caliper dito sa kanyang likod. Meron na rin tong mat guard at ang itsura ng kanyang radiator, ayan, may cover din siya na plastic. Muffler naman ay ito. Meron din siyang heat guard na plastic. Yung kanyang end cap ay kulay silver. Ang size naman ng ating gulong dito is 120/70 by 14. Same size lang din dun sa kanyang kamuka, pero iba yung disenyo ng kanyang rubber dito. Sa atin namang suspension dito ay naka-single shock lang din siya. Monoshock. Ito naman kanyang taillight, although same lang siya ng itsura, sa kanyang small detail design ay may naiba na rin. Dito sa motor na to, iba na rin dito sa kanyang likod. Sa atin namang signal light ay iba na rin yung design at ito ay sobrang tibay. Comfort check naman tayo guys kung mapaibig ka ni Lance 150. Gawin nyo na lang po akong reference. Ang height po natin ay 5'6". Baba natin to, check natin yung kanyang weight. Ayan, may sinasabi na rin to kasi 125 kilograms. Subukan nating sakyan. Ayan. Natatouch naman nung paa natin yung ground. Although medyo nakatiptoe tayo dito. Check naman natin yung ating legroom. Medyo malaking tao na rin tayo pero may space pa rin dito. Ibig sabihin, kahit na may angkas ka, ay hindi tatama yung tuhod mo dito sa kanyang front compartment. Dito naman sa ating brakes ay naka-double disc brake na rin, harap at likod. Ito yung advantage naman niya dun sa kanyang kamuka. Yung kapit naman nung kanyang brakes, sa kanyang harapan, makapit rin. Pati dun sa kanyang likod, wala nang galawan. Pero ito ay hindi pa naka-CBS. Check naman natin yung kanyang suspension sa kanyang front. Gumagalaw din. Yung kanyang likod ay medyo may sinasabi yung kanyang likod, no? Pero sa comfort ng ating pag-upo dito ay maluwang yung kanyang upuan. Kung sa long ride naman ay pwede, recommendable naman kasi maganda yung riding position, hindi masyadong mababa yung ating manubela. Sa ating SRP naman ay 97,000 pesos. Ang isang kagandahan dun sa mga nag-produce ng copy ni Click na 160 ay very affordable yung kanyang down payment. Mababa lang yung kanyang down payment. Katulad nito, yung down payment lang nito is 5,000 pesos. Pwedeng-pwede mo nang maiuwi itong si Lance 150. Kung sa installment naman ay 4,229. Kung maaga kang magbayad, may rebate pa yan na 200 pesos. Pero yung kanyang down payment ay minimum pa lang yan. Kung dadagdagan mo ay pwede pang mabawasan yung installment. Available naman po siya nationwide. Nyo ang ating vlog. Huwag nyo rin pong kakalimutang mag-like and subscribe sa ating YouTube channel. Kung nag-aabang kayo ng mga bagong motor, nag-aanap kayo ng mga mura, ay nag-upload po tayo niyan. Pwede nyo rin po akong isupport sa ating Facebook at sa ating TikTok na yung link ay ilalagay ko na lang po sa description sa baba. Shoutout po sa Kamote Riders Isabela, 2-stroke family Isabela, Sniper MX135 Isabela. Shoutout din kay Carlo Bike Brad. Shoutout din sa kapatid na Alexander ng lokal ng Marinig. Shoutout din kay supportive viewer natin dito, si Viad Andrada. Shoutout din kay Noy Sandrino. At hanggang dito na lang guys. Thank you for watching. Ride safe!